Pinaghahandaan na sa ilang probinsya ang mga aktibidad na bahagi ng Semana Santa. Kabilang na dyan ang pagsasabuhay ng paghihirap ni Kristo. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Sa 23 hektaryang bakanteng lote na ito sa Barangay San Pedro, Kutud, gagawin ang taunang maleldo o pagsasabuhay sa pagpako kay Jesus sa krus sa Biyernes Santo. 1950s nang unang gawin ang maleldo sa Kutud. 1962 nagsimulang magpapako ang mga namamanata. Nilagyan na ng mga barikada ang paligid para hindi makalapit ang mga manonood sa lugar kung saan ipapako ang ilang namamanata. Inalerto na rin ng lokal na pamahalaan ang lahat ng ahensya at pulisya para matiyak na ligtas at maayos ang magiging takbo ng aktibidad. Ngayong Miyerkules Santo pa lang, mailan nang nagpepenitensya sa kalsada. Ang simbahang Katoliko nagpaalala muli na hindi naman kailangang saktan ang sarili kung nais mamanata sa Diyos. Sa bundok ng Barangay Buragwis sa Legazpi City, Albay, dinarayo ng mga deboto ang mga life-size na imahe ng Stations of the Cross. Naroon din ang Our Lady of Guadalupe Shrine. Itinuturing na penitensya ng ilang dumarayo roon ang pag-akyat sa hagdan na may 106 na hakbang bago marating ang shrine. Mula sa dalampasigan ng bayan ng Magallanes sa Sorsogon, makikita ang malaking puting krus sa isla ng Beheya. Aakyat ng hagdan na may 220 hakbang para marating ang groto sa Tuktok. Ang naturang hagdan, Hugis Rosario. Sa bayan naman ng Ginubatan, nagsagawa ng kumpisalang bayan sa Our Lady of the Assumption Parish. Maraming deboto ang naumpisal at nagdilay-nilay. Nagtipon-tipon naman ang mahigit 100 pari ng Archdiocese of Cagayan de Oro sa St. Augustine Cathedral. Nagsagawa ng renewal of vows ang mga pari sa harap ng obispo. Binasbasan din ang 3 klase ng langis na gagamitin sa baptismo at kumpil ng mga Katoliko sa lugar. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.